Magandang araw sa lahat. Welcome sa aking video para sa araw na ito. Narito ang isang mahalagang advisory tungkol sa bagong SSS monthly contributions para sa 2025. At tatalakayin din natin kung paano kalkulahin ang iyong kontribusyon. Kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o hindi ka pa nakapag-subscribe, pakiclick ang subscribe button sa ibaba. Huwag na rin kalimutan i-click ang notification bell at itapda ito sa all para lagi kang updated sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Salamat sa suporta! Unahin natin ang kaunting background tungkol dito. Mula sa 14% noong 2024, ang mandatoryong kontribusyon sa Social Security System ay tumaas sa 15% simula Enero 1, 2025, alinsunod sa Republic Act No. 11199 o Social Security Act of 2018. Ang pagtaas ay naglagay ng 10% na bahagi ng contribution sa sagutin ng employer habang 5% naman ang sagutin ng empleyado. Ang adjustment na ito ay naglalayong mapabuti ang mga benepisyo ng mga miyembro sa susunod na hinaharap. Ngayon, himayin natin ang mga pagbabago. Pagtaas ng contribution rate. Ang contribution ay tumaas mula 14% patungong 15% ng monthly salary credit ng miyembro. Ito ang hati ng employer at ng employee. Ang 15% na rate ay hahatiin sa employer na magbabayad ng 10% at sa empleyado na mag-aambag ng 5%. Halimbawa, kung ang iyong buwan ng sahod ay nasa pagitan ng 9,750 hanggang 10,249.99 cents, ang iyong monthly salary credit ay 10,000. Kung ikaw ay kumikita ng 34,750 pataas kada buwan, ang iyong monthly salary credit ay 35,000 na siyang pinakamataas. Ang employer's share ay 3,530. Ang employee's share ay 1,750. Ang kabuang contribution ay 5,280. Bilang isang self-employed, ikaw ang responsable sa 100% ng contribution mo sa SSS. Ang weight ng contribution ay 15% ng iyong monthly salary credit batay sa iyong kita. Ang minimum monthly salary credit ay 5,000, ang maximum salary credit ay 35,000. Kung ang iyong buwan ng kita ay nasa pagitan ng 5,250 hanggang 5,749.99 cents, ang iyong monthly salary credit ay 5,500. As self-employed, ang iyong babayaran ay 835 pesos. Voluntary at non-working spouse, SSS contributions, ikaw ay required magbayad ng 15% na contribution base sa kanilang monthly salary credit. Ang buong ito ay iyong babayaran. Kung ang kita mo ay nasa pagitan ng 6,750 hanggang 7,249.99 cents, ang iyong monthly salary credit ay 7,000 pesos. Bilang isang land-based OFW, ikaw ay magbabayad ng buong kontribusyon o buong halaga ng kontribusyon. Ito ay manggagaling sa iyo. Kung ang kita mo ay nasa pagitan ng 9,750 hanggang 10,249.99 cents, ang iyong monthly salary credit ay 10,000. Ang regular na contribution mo ay 1,500. Kung nais mong magdagdag para sa MPF, ikaw nang bahala ang magdagdag nito sa total. Para sa household employers, 10% ang babayaran ng employer, 5% ang manggagaling sa sahod ng kasambahay. Kung ang sahod ng kasambahay ay 5,000 pesos o mas mababa, ang employer ang sasagot sa buong kontribusyon. Kung ang sahod ng inyong kasambahay ay nasa pagitan ng 5,750 hanggang 6,249.99 cents, ang employer's share ay 600 kasama na ang 10 pesos easy contribution. Ang employee's share ay 300 kaya ang kabuang hulog ng SSS mo ay nasa 910 pesos.
Ang halagang ito ay isang mahalagang investment para sa mga benepisyo tulad ng pension at loans. Ngayon na alam na natin ang computations, talakayin natin kung bakit mahalaga ang mga adjustments na ito. Ang mas mataas na contribution ay nangangahulugan ng mas malaking benepisyo sa hinaharap. Narito ang ilan sa mga pamunahing benepisyo na maaari mong makuha. Mas mataas na pension. Kapag dumating ang panahon ng iyong pagre-retiro, mas mataas ang matatanggap mong monthly pension. Mas malaking loan eligibility. Mas malaki ang maaari mong ma-loan sa SSS para sa iba't ibang pangangailangan. Pamatlo, magkakaroon ng sapat na pondo ang SSS hanggang 2053 na magpapahaba sa buhay ng pondo at matutulungan ang mga kasalukuyan at hinaharap na miyembro. Mas matatag na pondo, magkakaroon ng karagdagang 51.5 billion sa collection ng contribution sa 2025. 35% nito ay mapupunta sa Mandatory Provident Fund. Karagdagang benepisyo, sa 2025 magpo-focus ang SSS sa pagpapabuti ng kanilang mga serbisyo para sa miyembro, kabilang ang mga programa tulad ng pasangkakolek at e-wheels para sa mga self-employed. Bagamat mukhang dagdag gastos ito ngayon, isa itong pangmatagalang investment para sa iyong seguridad sa hinaharap. Ito naman ang buod ng ating tinalakay tungkol sa SSS Contribution Update na iyong 2025. Ang bagong SSS contribution rate ay 15% na hahatiin sa employer 10% at employee 5%. Para sa mga self-employed, ikaw ang sasagot ng buong 15%. Mas mataas na kontribusyon at nagdadala ng mas malaking benepisyo tulad ng mas mataas na pensyon, mas malaking loan eligibility at dagdag na security para sa hinaharap. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at i-share ito sa inyong mga kaibigan o kasamahan para sa mas maraming updates tulad nito. Mag-subscribe na sa aming channel. At kung may tanong kayo, i-comment lang sa ibaba. Masaya naming sasagutin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.